Hala, yun magandang umaga 'no, magandang araw 'no, maayong adlaw sa inyo mga diha sa Visayas ug Mindanao 'no. Kumusta? Kumusta mong tanan 'no? Ah, Buntag ba diha, udto o hapon 'no, habang kayo'y nanonood sa aking, ah, pino-post na ito 'no, sa aking video. Ang inyong lingkod si Carlo Critico. Kape muna tayo kung habang nagkakape kayo diyan kung umagang-umaga yan. As usual, ang boses natin, paos pa rin konti pero hayaan niyo malapit na 'tong maano, malapit na 'tong gumaling. So, nabati ko na ano, yung kaklase ko diyan si Elmer Hipolito sa Surigao City ano, kumusta na kaning bataan, 'no? Ah, Kasamang Elmer 'no, sa Surigao Pilot School 'no, kung kinsan nakakaila sa iya. Binabati ko siya 'no, kinukumusta ko. Ang iyang mga ginikanan is, mga nagtitinda ng karne sa merkado ng Surigao City. So, by Elmer Hipolito 'no, kontaka lang ko 'no, kung, still alive and kicking ka pa diha 'no. So, siyempre sa Katagalugan 'no, yung mga kakilala natin sa Kalawan, Laguna 'no, diyan sa Camarin tsaka sa Bicol pala 'no, sa Bulan, Sorsogon. So, magandang araw sa inyong lahat. Pasadaan lang natin 'tong gwardiya 'no, tsaka yung bindor 'no. Hindi ko gaanong tinakil 'yan, pero marami talaga ang, ah, mga vloggers na nagsalita diyan, hindi lang vloggers, may mga abogado pa 'no. Kilala niyo naman yata si Attorney Claire, ako, tagahanga din ako ni Attorney Claire. So dalawa ang gusto nating pasadahan, itong, bagamat medyo huli na, pero gusto ko lang sabihin yung aking opinyon 'no, at sana yung mga kakardo kritiko is, may magiging, ano tayo, kakampi 'no. At, yung pangalawa nating topic itong si Grijaldo 'no, yung sobrang itim, puwera puwera gaba ano, Ginoong Grijaldo 'no. Ah, Nainis sa'yo yung mga congressman dahil kung gaano ka kaitim, mukhang gano'n din kaitim ang iyong kaduwagan 'no, yung napakaduwag mo pala 'no. Ah, Mamaya 'no, second topic natin 'yan. So, ang first topic natin is yung, gwardiya 'no. Sa ganang akin kasi, naparami ng naglabasan na nung unang lumabas yung kuwento niyan is, siyempre maraming nag-bash dun sa gwardiya. After nun, may naglabas ng mga kuwento na ito daw vendor, lalo na itong naka-uniformeng bata ay hindi bata. So, naglabas pa sila na sindikato, ah, pasaway 'no, pasaway yung nagtitinda na 'yan. May nagsasabi pang nandudura 'pag hindi ka bumili. So, nahati talaga yung ano, opinyon ng tao 'no. May pumapabor doon sa, ah, nagtitinda ng sampagita, mayroon ding pumapabor sa gwardiya na kisyo binabas na nila yung, sampagita vendor na walang hiya, hindi nagbabayad ng buwis, siya pang tinulungan, ito daw gwardiya ay nagbabayad ng buwis. So, kumbaga sa pula sa puti na ang nangyari 'no. May pumipili doon sa sampagita vendor, may pumapanig sa gwardiya 'no. Kahit si Attorney Claire at iba pang mga vlogger, eh,
parang binubuko o binubuking yung gawain ng ibang mga, hindi naman lahat, mga kumbaga, sabi yung camera ko, quote unquote ano, ah, kumbaga pasaway talaga yung mga nagtitinda. So ang opinyon ko dito, no, ah, pakinggan niyo kung tama tayo. Ako kasi babase lang excuse me. Ako kasi babase lang ako dun sa nakita natin, no? Ano bang nakita natin? Ano bang nabidyohan, di ba? Hindi naman nabidyohan yung mga pambabas ng iba o sinasabi ng iba na pasaway. Ang nakita natin is yung bagamat walang sound, parang pinapaalis ng gwardiya yung nagtitinda, no? So, ano man ang sabihin nila, pasaway man yan o ano, pero doon sa pangyayari, doon sa video, walang nakitang resistance o walang namang nakitang ah, pisikal na kilos nung nagtitinda. Ang nakita lang talaga is yung paghablot ng gwardiya sa sampagita at yung pagsipa niya sa bandang puwitan ng nagtitinda. Ayan, oh. Excuse me. Nakikita niyo naman yan, eh. Tingnan niyong maigi, di ba? Hinawakan niya yung kamay, sabay inablot niya yung sampagita at sinira. Nung pumalag na yung sampagita vendor, sinipa niya. So, yung aktual na pangyayaring yan, yun lang ang gusto kong bigyan ng kaukulang pansin, no? Matanda man yan, bata man yan, kasi sabi ng iba, nagkukunyari na high school student pero matanda na pala. Whatever she is, no? Bata man yan o hindi bata, ang pinag-uusapan dito, sino ang nanakit, no? Sino ang nanakit? Yun lang sa akin, no? Sa aking palagay, kung sino yung nanakit, yun ang mali, no? Makulit man yan, may mga kung totoo man na makulit, tapos kung totoong salbahe, wala namang nakakakuha ng video doon, eh. Itong bidyong ito, saan ba yan? Yung bidyong yan, yung bidyong yan, ay nagpatunay na ang nanakit dyan, yung gwardiya, no? At sa pagkakataon na yan, may armas pa siya. So, sino ang parang nakakalamang, no? Siya talaga ang nakakalamang. Ma-overpower niya yung kahit pat 22 anyos yan, no? Matured na yan. Kayang-kaya niyang i-overpower. So, ang nakakapanakit dito ay siya. So, para sa akin, sino ba naman yan para makalaban sa'yo? Kung sa lakas at lakas din lang, hindi talaga uubra sa'yo yan. So, ang unang katanungan, ikaw na nga ang nasa authority, may armas ka pa, lalaki ka pa, pero ikaw pa ang nanakit, no? So, kung mayroon talagang ginawa yan, at paulit-ulit, kung totoo yung mga kiyaw-kiyaw o kwento ng iba, na yan ay pasaway, yan ay hindi sumusunod, dapat kumuha na lang kayo ng police o DSWD para silang humuli niyan, no? Hindi mo dapat inilagay sa iyong kamay ang pagparusa, lalo na yung pananakit, no? So, mga kababayan, mga kaigsuunan, yun lang ang tinitindigan ko dyan, no? Hindi naman tayo sumasang-ayon doon sa mga pasaway, makulit na mga vendor, no? Pero wag nating saktan sila, no? Hangga't maaari, kaya nga may tinatawag na
maximum tolerance, no? Lalo na kung ikaw ang nasa authority, ikaw yung nasa awtoridad, no? Bigyan mo ng ano, na hindi naman sila masasaktan. Gumawa kayo ng paraan na maitaboy sila o mapaalis sila sa hindi ganyang paraan. Sinira mo pa yung kanyang sampaguita, 'di ba? Kung kahit sino, no? Kahit sino, kahit yung mga nagtitinda ng mani diyan, subukan mong ituwad yung kanilang mga paninda, no? Kahit mga illegal vendor pa yan, dapat hindi natin gawin yung hindi na kasi makatao yun, no? Yung, ang kanilang kinabubuhay ay sinisirain mo pa, no? So, yan, sa dami-dami ng nagsalita, no? Kumukontra diyan sa vendor, kumakampi sa gwardiya, kumukontra sa gwardiya, kumakampi diyan sa nagtitinda ng sampaguita. Sa akin yun lang, no? Ang nakunan ng video, ang ang video ay hindi pwedeng magsinungaling, no? At yun ang nakunan, ikaw ang nanakit, so ikaw ang dapat managot, no? May pagkakamali ka sa puntong yan, sa pangyayaring yan, ikaw may mali, no? So, yun lang masasabi ko tungkol yan sa usapin nung sampaguita vendor versus yung guard ng SM Mega Mall. Okay, so yan, lipat tayo dito kay Grijaldo. Ito yung kung matatandaan nyo, nakaladkad ang pangalan nito nung panahon ni sino to? Nung panahon ni Garma, yung pag-iimbestiga doon sa mga AGK, no? Tama ba, AGK? Droga, no? Yung kay Duterte hanggang kay Garma, no? Tapos kay Barayuga, yung sa PCSO. So, sabi nga diyan sa pamagat ko, pulis na si Grijaldo, kulong uli, no? Kasi hindi nagsasalita, mga kaibigan, no? Hindi nagsasalita. Sabi ko na nga lang sabi nga ni Barbers matapang ka kasi matapang ka doon sa Senado, pero ngayon nandito ka sa Kongreso, puro ano ba yung tinatawag nila doon, yung self-incrimination, no? Hindi siya magsasalita dahil baka daw magamit para sa kanyang, kumbaga, masisira yung kanyang yung nakasampang kaso o kung ano man, no? O makapagpahina ng kanyang mga ebidensya o testimonya, no? So, paulit-ulit, no? Ang sa atin dito, lumalabas talaga yung pag hindi ka nagsasabi ng totoo. Ewan ko mga kaibigan, no? Tingnan nyo, mga kaigsunan. Mahirap talaga magsalita kapag unang-una umiiwas ito, ilang beses to tinawagan after niya magsalita doon sa Senado na sobrang yabang dahil andun si Bato at si Bongo. Nung excuse me, nung pinapatawag na siya sa Kongreso uli dahil inakusahan niya sila Congressman Danan Fernandez at sino to yung Abante na di umano prenisure siya, may paiyak-iyak pa siya doon sa Senado. Sa madaling sabi, kung nagsasabi ka ng totoo doon sa Senado, anong kinakatakot mo kung papatawag ka uli ng Kongreso? Total, may affidavit ka pang nilabas doon, no? Sa Senado. So, yun lang naman din ang sasabihin mo Kung talagang totoo yung mga pinagsasabi mo, yun din lang naman ang sasabihin mo no? Wala nang iba.
sinumpa ang salaysay mo yun, no? So, hindi parang paano sabi nga ni Barbers, eh, paano ka ma-incriminate, criminate ba yun? Discriminate o ano, 'no? Paano mahihina yung depensa mo, eh, yung sinulat mo dun, yun pa rin naman yung tinatanong lang sa'yo, 'no? So, para sa akin, ewan ko kayo, 'no, 'di ba, napakahirap talaga 'pag nagsisinungaling ka, ha? Pagdating sa sunod na pagkakataon, parang ayaw mo na magsalita dahil imbento lang kasi yung ano, 'no, imbento lang kasi yung, una mong sinabi, 'no? So, 'pag gano'n, ah, nararapat lang na 'pag hindi mo madepensahan ang sarili mo sa simpleng bagay, eh, dapat lang talaga ikulong ka, 'no? Manatili ka sa kulungan dahil power 'yan ng, Kongreso sa mga taong nagsisinungaling sa kanilang, committee hearing, 'no? Kaya nga kayo naghuhurar, 'no? Nag, nag-o-oath, 'no? Manunumpa na magsasabi ng pawang katotohanan lamang, 'no? Tapos yung simpleng bagay hindi ka makapagsalita diyan, ah. Pakinggan niyo mga kababayan, 'no? Mayroon tayong, video clips na ipaparinig, 'no? Kung gaano itong si Grijaldo, eh, naduwag, 'no? Doon sa Senado nung nandun si Bato at si Bongo, eh, ang lakas ng loob niya, 'no? So ipaparinig ko sa inyo yung, sermon, 'no? At, hindi naman ito pang-aabuso, 'no, ng, Congress. Kung hindi, ah, binigyan nila ng leksyon itong si Grijaldo, 'no? Dahil sobra ang pagiging ano, kumbaga parang, wala na sa lugar ang hindi pagsasalita, 'no? Ito papakita ko lang sa inyo, 'no? Kami ng pagkakataon dito eh. Noong nasa Senado ka, ang tapang-tapang mo eh. Bakit dito ay mo magtapang ka rito? Ipakita mo yung the same candor, the same tapang na pinakita mo doon. Di ba? Bakit hindi mo gawin yan dito ngayon? Nagtatago ka sa likod ng right against self-incrimination eh. No, self-incrimination pala, oo. 'Di ba? Kahit kahit sino, 'no, ah, ang lakas ng loob nga naman niya dun sa Senado, 'no, na binabawi niya lahat yung pag-ano niya kay Garma dahil kisyo, o inipit lang siya ng kisyo abogado ni Garma at nila ni Abante at ni Dan Fernandez. Nakakahiya yun, 'no? Biruin mo yung, Kongreso, eh, nilagay mo sa alanganin na kahihiyan, 'no? Tapos nung pinapatawag na siya para sabihin niya doon yung, sinumbong niya sa Senado, eh, hindi na sumisipot at, ginagawang alibay yung kanyang operasyon. Naku po, Grijaldo, 'no, mga kaigsunan, kung gaano kaitim itong si Grijaldo, ano. Hindi naman tayo nanghuhusga sa balat ng tao, pero ewan ko ba, parang natapat dito kay Grijaldo, ano, kung gaano kaitim yung kanyang balat, eh, mukhang gano'n din kaitim yung kanyang budi, ha? 'Di ba? 'Di ba, mga kaibigan? So, ituloy natin, pakinggan natin. Nakakatuwa 'to, eh. Tinatanong sa'yo, relevant question. Matapang ka lang doon sa Senado kasi may kakampi ka. Yun. Dito ka magpakita ng tapang mo. Hindi yung nandoon ka lang. Alam mo, ang mahirap kasi sa'yo, gusto lang nating malaman ang katotohanan sa likod nito. Ang dami mo ng ginawa eh. Dinamay mo pa yung mga kasama na, hindi dahil sa kasama namin sila, kundi hindi tama ang nangyari at ginawa mo. You are trying to besmirch
the reputation of this committee. Itong committee ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito'y pinapayagan ng ating saligang batas. Ito'y pinapayagan at pinayagan ng 300 mahigit na membro ng Kongreso na kung saan ay merong mandato ng taong bayan. Kaya wag mong bastusin ito. Yung tapang mo, nawawala eh. Pulis pa yan, mga kaibigan, no? Mga kaigsunan. No? Napaka, kung tutusin siya yung nalagay ngayon sa pader, no? Sa koral, kung sa Bisaya pa. Sobrang yabang, hambog doon sa Senado. Lahat, pinasinungalingan niya yung sinabi niya sa Kongreso, nakisyo, na-pressure lang siya. No? Tapos doon sa Senado, binawi niya lahat. At inakusahan niya pa yung Congress, lalo na yung yung Quadcom, na kumbaga siniraan niya, no? Pinahiya niya. Kaya dapat lang talaga na alam nyo, ito lang, magbigay lang ako ng konting pasakalye. Pasalamat tayo na nagkaroon ng tapang itong Kongreso. Sa totoo lang. Ilang taon yan, 6 na taon yan na napakatahimik doon sa mga kriminalidad at abuso ng mga nagdaang administrasyon. No? Pasalamat tayo, nagsasalita sila ngayon. Tumaasa nga tayo na sana yung Senado ganun na rin dapat, no? Yung mawala na yung takot nila sa mga Duterte. Takot nila sa galamay ni Duterte. Ito ang inaasahan natin. Hindi naman to para sa kay Marcos Ito ay para sa atin na mga mamamayan. Tayo yung naging biktima ng panahon ni Duterte. At matagal nating inantay na magkaroon sana ng tapang yung Congress at Senado. Maging ang mga korte. Nagkaroon ng takot. Ngayon ito na, nagkaroon na ng tapang yung ating Kongreso. So, dapat lang na magtuloy-tuloy ito yung investigasyon. Hindi para kung kani-kanino, kung hindi para sa mamamayang Pilipino. Malaman natin yung kabulukan, yung krimen na ginawa ng PNP man yan, AFP man yan, executive man yan, no? At kahit sa Kongreso, kung mayroong mga mapatunayang sangkot sa mga pinagagawa ng Duterte administration, ay dapat mabulgar. So ito yung pagkakataon na humahanga tayo dito sa ginagawang pag-imbestiga ng Kongreso. No? So ituloy lang natin. Tawagin mo yung kakampi mo. Yeah. Ang hirap. Yun, si Bato yun. At si Bungo. Alam mo, Colonel, nag-imbento ka ng kwento. And then you speak about honor. Yun. And then you speak about the gospel of that was given to you by a priest. Yeah, that's true. Ginagamit mo pa yung relihiyon, na binigyan daw siya ng parang kaliwanagan nung silang mag-asawa na nagsimba. Ginamit pa yung, no? Tapos, ito kung nasa side ka talaga ng pagsasabi ng katotohanan at naniwala ka pa nga may giya sa'yo, may guide yung Panginoon sa'yo, ba't hindi ka makakapagsalita? Parang napaka-basic naman yata nun, na pag nasa katwiran ka, plus ang lakas pa ng loob mo na ginagabayan ka ng Panginoon, dapat dire-diretso ka, no? Dire-diretso ka sa iyong mga pinapanindigan. Tapos di ka magsasalita. Ay, nako. Grijaldo. Talking about honor and which, alam mo ba kung bakit mayroong honor? Pag hindi ka sinungaling, may honor ka.
sapul. Ah, mga kaigsunan, no? Sakto, no? Sapul na sapul, no? Honor, yung iyong ano ba yun, yung iyong dignidad, yung iyong pagkatao, no? Yung mataas ang loob mo, taas noo ka dahil meron kang ano bang tawag nun, dignity, honor, no? So, As simple as that. You're a police officer and you should have, uh, ang ano kasi, yun ang ano dito eh. Anyway, DSJJ, you can... Well, yun. So, ituloy natin, no? Ito na yung ano, panghuli na yata ito. Nung inano siya, sinight na siya ng contempt ni Ako. Mr. Chair, if he cannot provide any basis, I think I agree with the Honorable Adjong that he should not invoke that right. Thank you, Mr. Chair. Thank you. I share the sentiment of Congressman Akop. If indeed the resource person cannot explain to this committee why he is invoking his right against self-incriminations in reply or in response to the questions raised by DSJJ Suarez, then I would agree that the gentleman is out of order, and perhaps do you have a lawyer with you, Colonel Grijaldo? Nandito, may abogado ka ba? Would you like? Wala po, Your Honor. Do you want us to provide you a lawyer? No, Your Honor. Because your lawyer or lawyers that we can provide you will assist you on telling you what your rights are in this committee hearing. So, gusto mo ba Yun. So, na-contempt na siya dyan, no? Instead na sa Kongreso siya ngayon nakadetine o nakakulong, ay ilalagay siya sa Station 6, no? Sa Batasan din, no? So doon siya ilalagay. Dahil tawag nito, dahil pa rin dyan sa pinaggagawa niya na parang ininsulto, pinahiya, no? At pinagbintangan niya yung Kongreso. So, to the rescue dapat si General Bato, no? Si Senador Bato. Kung talagang magaling ka, kung itong Bisaya pa man unta ni nga senador, pero tungod nga tuta ni siya, iro ni siya ni Duterte. So, siyempre, ang krimen ni Duterte kanyang pinagtatakpan, no? So, damay-damay na to sila Grijaldo, no? Gumawa itong si Bato ng script na kung saan siniraan yung Congress, yung nag-iimbestiga sa AJK, nag-iimbestiga sa mga patayang nangyari sa panahon ni Duterte. So, yun lang mga kaigsunan, ano? Mga kababayan, pinapakita ko lang na talagang magpapasalamat tayo, no? Magpapasalamat talaga tayo dapat dito sa pagkakaroon ng tapang ng Congress ngayon. Malaking bagay ito sa atin, no? May mga hindi sumasang-ayon, lalo na yung mga nabubudol pa ng mga Duterte na di umano walang patutunguhan ito at namumulitika lang. Yan ay hindi natin pinapaniwalaan dahil naniwala tayo na
Ngayon sila nagkaroon ng lakas ng loob na mag-imbestiga. Tahimik ito nung 6 na taon ni Duterte. Kaya pasalamat tayo. Ito ang gusto kasi natin, no? Ito yung gusto natin ng mga maging leader. Hindi ibig sabihin, hindi literal na sila, pero ang ibig kong sabihin, kung boboto tayo, dapat mga ganitong klaseng leader. Walang takot dapat, hindi tumitiklop, no? Dapat kahit nung panahon ni Duterte, nagsasalita dapat. Mantakin mo ilan lang yung may lakas ng loob. Ha? Mga Makabayan Black lang. Sila Risa Hontiveros lang. Si Laila de Lima, si Trillanes, ilan-ilan lang sila. No? At nakulong pa nga si Laila de Lima. So, nawalan tayo ng busis, no? Walang halos pag kumontra ka, sasabihin pa ng iba, NPE yan, rebelde yan, komunista yan, no? Pero mo, namumuna ka lang, no? Sinasabi mo lang yung mali ng administrasyon, i-red tag ka na nila. Kaya talagang napakaraming naduwag, no? So, mga kaigsunan, mga kababayan, no? Si Cardo Critico ay naniniwala na dapat magtuloy-tuloy ito hanggang sa may maparusahan, ano? So, hanggang dito na lang muna ako at paki-share nito, no? Paki-share, paki-comment, no? Kita-kita ulit tayo sa susunod kong iba-vlog, no? So, ingat-ingat tayo, no? Kung yung mga Bisaya natong kauban, amping tapermi, no? Okay, maraming salamat.